Sa episode na ito, plano nating mag-rock camping sa Barangay Dibut sa bayan ng San Luis, Aurora. Pakay nga pala nating makapagtrabaho habang nagka-camping. Gagawa kaya natin ito ng maayos? Pero bago ang iyan, marami pa tayong pagsubok na pinagdaanan. Tara, samahan niyo ako sa panibagong episode ng Adventures with Team Stokwa. Kasama nga pala natin ngayon si PJ, si Clyde, pati si Sir Iki. Kumain muna kami saglit dito sa Makis Cafe para may energy kami dahil medyo mahaba-haba pa ang biyahe. Gamit ang aming magigilis na motor, bumiyahe na nga kami para hindi kami gabihin. $76. Grabe. 400. Wala ang discount yan, kuya? Dati? Mag-aaral mabuti? Senior, wala sa senior. Ang gustong-gusto ko dito sa CB150X natin ay 12 liters na yung tangke niya. So malaki. Itong gas natin na to, aabot pa balikan ng Villasis Pangasinan hanggang Dibut. Siguro may susobra pang 1 o 2 bars. Sobrang tipid din ito sa gas kahit promatrat ka. Pwede ka mag-average ng 40 to 45 kilometers per liter kahit ganito kabigat yung dala mo. Huwag ka lang magkakarga ng makina, syempre. Pakamahal ng gas dito. Ayaw mag-connect ng mga luma nilang Freedcon. Pero disadvantage lang ng bagong technology, siyempre. Hindi mo siya makakonect gaano sa luma. Problema namin, kaya hindi na kayo mamarkot yung bago. Sa soundfit kami ni Clyde. Hop, 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 hop. Tatama ka kay PJ. Aka na, habang mandar. Hindi, abot mo na. Oo, mandar. Kasi nakakambyo ako eh. Recording na to. Wait lang, color blue. Ay na, wait lang. Tayo mo nga ako nakukuhanan. Ilang sandali pa ay dumating na kami dito sa iconic spot ng Maria Aurora, Aurora. Itong daanan kasi na ito ay ang naghihiwalay sa anyong tubig at anyong lupa. Sa kaliwa, makikita nyo ng isang napakataas na anyong tubig. Habang sa kanan naman ay makikita nyo ang kagubatan at napakalalim na bangin. Inabutan na nga kami ng ulan dito sa daan, kaya bumili na lang kami dito sa Yolis Ihaw-Ihaw para hindi na kami magluto sa camp. Malapit na nga kami sa aming destinasyon nang harapin kami ng isang pagsubok. Putol kasi yung daan, kaya iniisip namin kung paano namin ibababa ang aming mga motor. Madulas na. Video natin pre, vlogger tayo. Dikit mo lang, kaya na yun. Oh, putol yung clip. Hindi pa ganyan. Hindi, baba mo muna, putol yung clip. Kailangan may karugtong yan. Vlogger tayo eh. Mabuto ni pre. Kailangan nagpapalit ng angle. Yan, oh. Patagilid pre, patagilid. Hindi, tanggalin mo yung tabla. Yan na mismo, akbangan lang ng motor natin yan. Ito na yan. Mataas pa. Mapuputol yan, Clyde. Hindi, putulin na lang natin. Malit. Isang bato pa na malit. Hindi, okay na yun, pre, kasi putol na siya eh. Dito na lang tayo tutulay, oh. Tapos, alalay na lang. Sige, ako muna. Sino ng biktima?
sobrang focus namin tagusin tong pagsubok na binigay sa amin ng Diyos, hindi namin napansin na meron palang daanan na mas madali sa kabila. Haba na. Itong problema ko, bigat ang motor. Uy, lumulas na. Okay lang. Balik ka, Clyde. Parang kailangan magbawas ng hangin dito ah. Nga ako dito. Babawas ako hangin. Okay na kaya yun? Ha? Late. Oo nga. Super late. Dito kami sa Madisan Camp Beach Resort ngayon. Mga basang sisiyo. Walang pamote. Adventure! Adventure. Summer na yan, bro! Summer na yan! Summer pala, ah! Di ba pag summer masarap maligo? Summer nila sa Maynila. So, ngayon tayo makapag-work tayo. Ganda. Doon na kami magse-set up. 350 daw per head, medyo pricey, para na rin kami nag-glamping. Nagkutikot na ako dito. Feel ko doon na ako sa dulo na yun. So napag-alaman natin nung umulan, hindi pala waterproof tong lalaganan ng generic content natin. Yun na yung disadvantage. So that binalot ko siya ng plastic o palit ako lalagyan. While itong Moby Garden naman, maganda, waterproof siya. So hindi nabasa yung loob kung makikita nyo. Manatalsikan na lang ng tubig yan. Set up natin pa ngayon. So na-assemble na natin ang ating cot bed. Ito mo, parang pasyente lang oh. Parang lagayan pala ng pasyente. So bago natin ilabas, kailangan malagay muna natin yung tent. Since magaan siya, kita mo, ito lang yung nag-support sa weight niya. Sobrang madali siya ilipat-lipat actually. Pag tapos ko nang i-set up to dito, pwede ko na siyang ilabas, lumipat-lipat kung saan ko gusto. Mga basang sisiw na kami. Nagluluto. Ngayon pala kami magdi-dinner. Medyo tumagal yung biyahe. Yung dapat 3 hours lang, ganun. Lagi. Oras ay nabot 4 or 5 hours dahil sa grabe ulan, putik. Ayun, buti, pinabaon ni mama yung natirang pizza. Pizza, bolognese. Natin tong setup ni Clyde. Desert Fox. Laki ng awning nyo. Ganda. Ayos din. Tapos parang mas maluwag siya dun sa, ayun yung sa akin, Moby Garden setup. Desert Fox. Parang same dimensions din yung loob. Tapos parang
Parang paresing kami ng ano, ng ganito. Kaso ang kagandahan, yung ganto niya, ayun oh, siya parang powder coated. Tapos may butas na pwedeng parang labasan siguro ng tubig to. Yung sa akin kasi hindi. Tignan nyo. Titingnan nyo sa akin, ayun oh, stainless lang siya na clear. Yun, ay, may butas na bala. Yun, kanya kasi maganda, parang powder coated. Tsaka naka-extend tong mga awnings. The rest almost similar. Yun nga lang, single door lang siya. Advantage nitong Moby Garden, although maliit yung kanyang tarp, ay mauulan na naman. Ulan na naman is dalawa. Yung opening ko. Ulan na naman mga kaibigan. Umulan na naman. Grabe. Parang this summer ah. Walang patawad nun, pre. Parang tag-ulan season na. Ganun yung contest mo, no? Puro ano. Bango. Kaya pala 280 pre. Magkano yan, pre? Kala ko 250 lang. 280. 280? Ang 280 na yan. per piece, hindi per kilo ah. Hindi, per kilo naman pre. Per Kasi kilo. ito daw, ang bigat nito 1 kilo na. Uy, daya itimbangan eh, no? Hindi talaga mabigat yung ano nila, Blue Marlin. Mahal yung Blue Marlin pala talaga. Galang. Eh, kago hindi naka-record. Ngayon pa lang? Hindi mo na pipindot eh. Sige na. Kanino pa yung ganyan? Pang ano ko lang kasi yung mga inaano ko yung usapan natin na nakakatawa. Titingnan natin ngayon kung viable ba mag-work habang nagka-camp. Ngayon, sinasabi ko na lalo pag night shift kayo, mahirap kasi unang-una na late kami sa camp dahil sobrang lakas sa ulan. Ngayon na tumila. Ito nga pala yung ano natin. Kaya nag-work kanina. So, nanonood tayo Netflix habang nag-work. Lumabas ako kasi palobat na siya. Sabi ko kanina, nag-ano yung reflect. Eto pa natin. Ayun, palobat na siya. And paano tayo nakapag-charge dito sa Blue Yeti Elite Touch. Napakalaking tulong nito, no? Kaya niya up to 200 watts. May saksakan na siya dito. Although may adapter o kahit wala kang adapter, pwede kang ito, pwede mo siya erekta kahit wala kang adapter. Saktong-sakto siya. Lagi lang kasi may dalang adapter kasi usually may mga saksakan na hindi pwede. Ayan. May 3 hours pa siyang natitira kung ganito kalakas yung watts na ina-output niya para mag-charge ng laptop. So ito, kaya na itong i-charge ng 2 beses yung laptop ko na Acer. Pwede rin mag-charge na fast charging sa phone up to 100 watts. Tapos normal charging sa iba sa akin. Ito, hindi ko alam kung para sa med. Pero ito kasi yung kabitan na solar yan. Gutom tayo. Midnight snack. Gutom tayo. Okay din pala dito sa napuntahan namin kasi medyo mahal lang. Hindi ko siya in-expect kasi raw camping nga dapat talaga. Medyo naging allergic na ako sa mga ano kasi masyado siyang pricey. $350 per head ang 10 pitching kasama
na yung parking ata. Pero at least kompleto. May pwede kayo lutuan, may mga CR, maganda yung mga tulugan na yung cottages, kubo. Tsaka medyo malawak yung area. Mas makikita natin bukas pagliwanag. Tignan natin kung gaano siya kaganda. Ngayon is around 3:10. So pag nag-work kasi ako usually, madalas ako kumain. So dito tayo sa kusina ngayon. Titingnan ko lang kung may tubig. Wala na kasi tayo tubig. Tignan natin kung tayo dito. Kasama pala ako ngayong gabi. Si Mr. Krabs. Time check. Camping while working. 2:02 a.m. Ganda naman yung CR nila. Tabaw na tubig ba? Buwang lang, baby day! Morning. Dapat tulog pa tayo pero nagising na. Paano hindi ka naman gigising? Sinasampal ka na ng araw para tingnan mo siya. Tingnan mo naman to. Sinong hindi gigising sa ganyan? Kahit puyat ka, bibigyan ka ng araw ng enerhiya para bumangon at tanawin siya. Pasensya yun na yung boses ko at sobrang aga pa. Sulaklay ba? Ngayon, papalipad tayo ng drone. Morning blessed ones. So ito nga pala yung Madasan campsite. Ito yung mga amenities nila. Merong liguan dito na kapag galing ka sa dagat, para yung buhangin, dito rin muna pupunta. So bago ka pumuntang CR, tanggal ka muna buhangin dito. Shower sila. Then ayun yung mga kubo nila na for rent. Dito kami nag tent pitching. Ito yung mga air-conditioned na kubo nila. Simple lang yung lugar. So, maganda. May wash area dito. May magugas. May kitchen din sila doon. Ganda. Then, ito na yung pinaka CR. Ayan. So, ito lang. Ito lang yung place. Madasan Camp Beach Resort. Kung pupunta kayo sa Dibut, okay na dito.
mura na rin yung rates nila. Kagabi nasubukan natin tong Moby Garden sa ulan. Kaso may nakita tayong issue. Hindi siya pwede sa sobrang lakas ng ulan. Kailangan mo pa rin ng tarp. So parang medyo hindi gaanong useful to pag malakas yung ulan. Bakit? Waterproof naman siya. Waterproof din naman to. Ito, waterproof. Yan, waterproof. Ito may waterproof cover nasa loob. Ang problema, ito, waterproof kaso for some reason, syempre pag sobrang lakas ng ulan, pumapasok yung tubig dito. So sa loob, hindi naman siya naglalawa, pero parang kumakatas. So kung maggagantong setup ka na chop suey, mas okay pa rin yung mas malaki. Kung bibili ka na hiwalay na ganito, mas malaking tarp niya or awning. Kailangan nakalagpas siya din dito, tapos kailangan yung pinaka-tarp na lalagpasan ko ano mong, ewan ko ba bakit pinasukan to. Then yun dito, waterproof na may ilalim niya kahit pasukan ng tubig. Ang problema mo, pag sampa mo sa loob, syempre mainit ka, malamig yung tubig, so magmamoist din. So overall, pag sa tag-ulan, hindi ko gaanong recommended. Pero sa summer, no, okay, sulit siya. Kasi ang daming vents, double door siya. And double door. So kung mahihimlay ka lang dito, malamig. Kung bukod sa, kung naiinitan ka pa, nakasarado lang tong pinaka-net niya o mesh. And may sabit pa ako ventilador, oh. Diba? May pwede ka bang sabitan doon? Meron din pang sasabitan dito. Tsaka napakaganda ng view. Kahit saan ka tumingin, kaliwat kanan. Yun ang advantage ng dalawa yung pinto. Pangit lang talaga sa tugulan. Habang nagluluto si PJ at kami ay kumakain, namahagi nga ang aming walking encyclopedia o kilala bilang Wikipedia ng ilang kaalaman tungkol sa mga gravitational force o kung ano man yan. Astronaut, pumunta sa space, mag-float sila. Hindi pre, meron tinatawag na orbital mechanics. Parang ganito yan. Bakit may gravity yung Earth? May gravity yung Moon? Nagkahatakan sila. Bakit hindi yung Moon nagdadrag palapit sa atin? Dahil sa... Parang nag-float lang siya. Di ba? Yun din yung explanation kung bakit yung mga astronaut nag-float. Yung mga satellite, nag-float. Alam mo kung ano? Meron kasi tayong tinatawag na escape velocity. Tapos meron tayong orbital velocity. Ang escape velocity, yan yung dapat na bilis na ililipad ng rocket para ma-escape nila yung gravity ng planet. Yun yung escape velocity. Ang orbital velocity, ganito yan. Kunwari bilog yung mundo, Clyde, sisimplihan mo na lang. Bilog yung mundo. Nandito ka pre. Diba? Binato mo ng mabagal yung bato. Mahuhulog lang siya dito. Binato mo ng mas mabilis, nilakasan mo, umabot siya dito. Imaginin mo pre na kaya mong bumato ng bato ng mabilis na mabilis to a point na pag tumatakbo siya gano'n, straight line yan pre, nagta-travel lang siya ng straight line. Sa perception mo. Pero iniikot niya yung mundo. So ang nangyayari pre, kunwari tayo Earth, ito yung Sun, ito yung Earth. Imaginin mo to pre na ganito yan, pag sobrang bagal ng takbo ng Earth, pag sobrang bagal ng lipad ng Earth, eventually babagsak siya sa Sun. Pag sobrang bilis naman, eventually palayo siya ng palayo sa Sun. Parang Pero dahil yung speed niya sakto lang para magstay sa orbit, yun yung orbital speed. Na may maintain siya. So ang nangyayari, it keeps falling sa Sun, pero dahil tumatakbo siya na straight line, nag-aano lang siya. May ikot lang siya. Yes. Matapos mabusog ang aming mga tiyan at aming mga kaalaman, pupunta na kami sa aming susunod na destinasyon. Ito ay ang Dibut Tidal Pool. Meron kasing spot dito sa may Dibut kung saan nagkikreate siya ng parang sarili niyang pool at tinutulak ka ng mga alon. Tula bang parang minamasahe ka sa likod. nakarating na kami sa tidal pool. So ayun, medyo mahirap. Doon kami banda. Tulak! Hindi, traction control. Ah? Traction control. Sasabit na yung bato sa sa DVT. Okay na. Teka, Traction control lang. hindi kakalso yung sa istan mo. Wait lang. Umipit no. Yan.
Naka-on yung traction control. May TCS. So, Pwede off? hindi siya umaano. Oh, pwede. Doon yung tidal pool sa likod. Papalipad lang si Clyde. Parang tatakot ako magpalipad. Op, umukay na. Atak natin pataas, tapos patulak na ganun. Wait lang. 1, 2, 3, go! Okay. Go! Ayan o. Ayan. Ito ang aqua shoes. Ito aqua shoes. Benta mo na rin yun. Ayan, blessed ones, pupunta na kami sa tidal pool. Alam mo ba yung ruta, pre? Doon na tayo daan. Ito ata, papuntang Narnia to eh. Ito kami nag-camping bike. Pero magtataka ako pre, kasi may mga batong ganun. Wala naman yun dati. Ay, binagyo. Yung bagyo. O sa bagay. Yung actually pinuntahan natin dati, ano yun eh, tinapalan lang nila ulit, nahukay. Nahukay yun na parang ganyan. Dito kami oh, yung spot na yun. Flat grounds yan. Oo, kami dun. Doon kami dati nila direct. Second draw camping ni Mrs. First car camp natin. Nako! Yung tidal pool! Masyado tayo late pre. Wala na kaming inabutan sa tidal pool. Tidal paddle na lang to. Pre, di ba gusto mo lang mababaw? O di ba? Sobrang ba? Pinagbigyan ka pre. Malalim pa naman siya, hanggang dibdib. Dibdib ng bibe. Dito pre, sa gitna malalim yan. Yung ko na yung camera ko. Ayun sinasabi ko umako. Alin? Dito ka nakatanaw, nakaligo ka dito. Oo, oo. Ganda. Diba? Sarap, parang walang pasok mamaya. Parang walang pasok. Camping while working. Oh. Camping ko na pagkat ko. Inulan man kami kagabi, pinagbigyan naman kami ni Haring Araw upang magtampisaw at maglaro-laro sa tubig ngayon. Isang paraan talaga ang nature camping upang mawala lahat ng stress mo. Kung minsan kasi, kailangan mo lang ng reset button para harapin ang lahat ng pagsubok sa iyong buhay. Pero hindi pa doon natatapos ang aming adventure. Balak pa namin maghanap ng falls upang magbanlaw dahil naligo nga kami sa dagat. Sa kasamaang palad, halos na wrong turn kami, hindi namin natuntun yung falls, kaya nagpasya na lang kaming bumalik. Ganito talaga yung adventure ng Team Stokwa. Ganito yung pinamana sa amin ni Direk Gino. Kaya Direk, shoutout sa'yo. Ito kami ngayon. Nimiss ka na nga namin eh. Namimiss ka na namin. Naghahanap kami ng gulo sa buhay. Medyo naliligaw kami. Sumasanga-sanga yung daan eh. So, Oo nga eh. Pero yung palatandaan kasi natin yung main trail. main trail. Sige, diretso lang. Tsaka kung falls, pataas pa naman eh. Saka mga pababa na dito eh. Ulog na pre. Tara. Stay lang tayo sa main trail. Nahanap namin yung falls ngayon. Puro puno ng buko naman. Puro senyalis ng pulse pre. Mukhang Pulse pre. Puro false alarm. Papalipad ngayon si Clyde ng ano, Pero tignan drone mo kasi oh. para makita. Ito nga, doon pa nga lang dito na eh. Oo. Pero baka paanan na kasi to. O baka pataas doon, yung sinabi lalakarin. Hindi kaya? Kasi imposible namang falls na mababa eh. Oo nga eh. Yun din nasa isip ko eh. Aakitin. Pwede pa rin natin. Bigo kami, hindi namin nahanap yung falls. So, uwi na rin kami. Naikiligo na lang kami kay nanay. At anong oras na rin, may trabaho pa ako. Mahirap pinagsasabay ang camping at work na sasacrifice yung tulog. Show
Marami na akong lugar na napuntahan. Marami na rin akong tanawin na nasilayan. Ngunit hindi ko magagawa lahat ng ito kung wala ang aming solid na pagsasamahan. Muli, ako si Motomac Adventures at ito, ang Raw Camping Diaries in Stockholm. From the mountains to the sand, you're the